Hello guys! Welcome back dito sa panibago natin video dito sa ating channel. Ayan, good morning sa inyong lahat. Ayan, so alam nyo ba guys na dalawa lang ang dapat nating malaman para maging successful tayo dito sa pagninegosyo ng RTL Chicken Business. Ang lahat ng yan, pag-usapan natin pagkatapos lamang ng maikling intro. Okay guys, maraming salamat. Ayan, thank you for staying and for tuning in dito sa ating panibagong video dito sa ating channel. Ito pa rin po si Anthony, ang palagi nyo nakakasama, nakakakwentuhan, nakakasharing ng ating mga experience dito sa ating pag-aalaga ng RTL Chicken. No? So ngayong umagang ito guys, sabi ko nga sa inyo, dalawa lang pala ang dapat nating masterin kapag gusto natin maging successful sa negosyong ito. No? So, napakarami nating dapat malaman pero dalawa lang ay sapat na para maging successful tayo. So, guys, alam ko bawat isa sa atin ay may mga struggles, may mga challenges na pinagdadaanan sa pag-aalaga ng RTL chicken. No? So, yung ating mga manok, minsan nagkakasakit, minsan bumababa ang production, minsan maraming mga issues. No? At minsan nagwo-worry tayo dahil tayo ay syempre malaki ang ating gastos dito, malaki ang ating pinuhunan. At kapag tayo ay may mga nanghihinang manok, may mga sinisipong manok, may mga kung ano-ano nangyayari sa ating mga manok, medyo nagwo-worry tayo. Medyo tayo ay ang nawiwindang, sabi nga nila sa wikang Tagalog, no? Yan. So ngayong umaga na to, guys, ang ating pag-uusapan, paano natin ba paano tayo magiging successful sa ating pagninegosyo na dapat ay dalawa lang na bagay ang dapat natin dandaan, no? So unang-una, guys, isa lang pala yung sikreto. Dalawa lang pala sikreto, sorry. Unang-una, ang sikreto ay panatilihing healthy yung ating mga manok. No? Isa yan sa mga pinaka-importante. No? So, para hindi tayo mag-worry, para hindi bumaba ang production, para hindi tayo mamatay na manok, gawin nating healthy yung ating mga manok. So, paano natin? How do we keep our chicken healthy? So, ganito lang yan guys. Unang-una, pag bumili tayo ng manok, make sure na meron tayong dokumento na nagpapatunay na yung ating mga manok ay vaccinated. No? So, napaka-importante ng vaccination. So, pagka wala yan at hindi natin matrace kung yung ating mga manok ay na-vaccinate, very prone yan doon sa tinatawag na mga peste. No? So, yan yung ating kinatatakutan. Mamatayan tayo ng isa, dalawa, okay pa. Pero pagka napeste tayo, yan yung may problema. Yan yung medyo nakakaiyak. Sabi nga nung isang nag-post doon sa RTL group na kasinalihan ko, 48 daw yung kanyang manok, 48 chicken. Ngayon daw ay 8 na lamang yung kanyang chicken. 40 yung hindi nawala na, yung namatay na ay 40. So pagka ganyan guys, napakalaki ng ating lugi, napakalaki ng ang kawalan sa ating negosyo kapag tayo ay namatayan ng halos lahat ng ating mga manok. So mahalaga ng ating mga manok ay vaccinated. No? Dapat merong vaccine. Unang-una, yung mga Newcastle's disease. Dapat yan ay vaccinated against that disease. No? Ikalawa, yung mga Merrick's disease, yung mga yan. So dapat merong mga vaccinations. Ang alam ko, nasa 18 vaccinations, 14 to 18 vaccines ang binibigay sa mga manok bago sila mag 16 weeks, no, para ready na sila mangitlog. So pag wala yung records na yon, ang inyong bibilan ay magduda-duda kayo, no. So hingin niyo yung proper records ng vaccines para na sa ganon ay may patunay, no. Okay? So ikalawa, para tayo ay patuloy na hindi mag-worry, dapat malinis lagi ang ating mga kulungan. Alam nyo ba guys,
yung ating mga RTL cages, yung mga battery cages, okay yan, malinis yan. Ang problema, yung ipot sa ilalim, no? So kapag hindi tayo marunong maglinis at saka yan ay palaging basa at palaging hindi naaalis yung ipot sa ilalim, yung ipot ng mga manok, malakas yung ammonia niyan. So yung ammonia, nakakaapekto yan sa respiratory system ng ating mga manok. So isa yan sa mga nagiging dahilan kung bakit nagiging stress ang ating mga manok at kung bakit nagkakasakit ang ating mga manok. So make sure na palagi nating nililinis ang ating mga kulungan, no? Yung ating mga ilalim na mga kulungan. Pag hindi natin nililinis, hindi lang yan ang ating magiging problema, pati langaw, pati amoy. So yung lahat ng yan ay magiging issues, no? So dapat palagi natin nililinis. Ikatlong bagay na dapat natin tandaan, guys, para maging healthy ang ating mga manok is tingnan natin ang ating mga manok sa mga signs ng stress at saka ng mga illnesses. Example, yung mga manok na hindi masyado kumakain, mapapansin nyo yan. Medyo mapapansin nyo yung mga manok na nagda-drop ng feathers. Ayan, nagsisimulang mag-molting, yung mga ganyan. So pagka nakikita natin yung mga ganitong symptoms, yung mga signs na to, medyo gagawa na natin yan ng paraan, no? For example, yung mga matamlay kumain, alamin natin bakit medyo matamlay, may sakit ba, baka merong parasites, no? Baka kailangan na nating magpurga, baka kailangan na nating patayin yung mga mga insekto, mga parasites na nasa loob ng ating at labas ng ating mga manok, no? So kailangan nating i-check yan. May kuto ba ang ating mga manok? Nakaka-distress yan sa ating mga manok. Maingay ba yung environment? Dapat ba lagyan ng music? So mga ganitong mga signs ng stress at saka mga illnesses, dapat na oobserbahan natin yan at nagagawan agad natin ng paraan. Okay? So ang lasting na dapat nating ginagawa para mapanatili nating healthy ang ating mga manok is mag-implement tayo ng medyo secure na biosecurity, no? So huwag tayong basta magpapasok ng mga tao-tao na kung sino-sino lang sa ating poultry. Dapat kung magpapapasok tayo, meron tayong designated area na doon lamang sila pwedeng pumunta. Or kung gusto nilang bisitahin ng loob ng poultry, ay meron sila dapat paglilinis na gagawin. Yung kanilang mga may gloves sila, or meron silang mask, o kaya ay meron silang kung merong damit na pwedeng ipasuot natin para nang sa ganon ay hindi sila makapagdala ng sakit, lalo na yung mga tao na galing sa ibang poultry, yung mga may sariling poultry, bibisita sa inyong poultry. Delikado yan, guys, kasi pwedeng mag-cross-contaminate ng mga sakit na galing sa kanilang poultry. So dapat medyo tayo ay stricto diyan. So maglaan tayo ng biosecurity na maganda. Ayan, mag-install tayo ng magandang biosecurity. So yon ang unang-unang sikreto, guys. Yun yung unang-una. Kapag ganon ang ating implementation, pag sinusunod natin lahat ito, healthy ang ating mga manok, ay guarantee you na yung iyong manok, magbibigayan niya ng magandang production ng itlog, no? So magbibigay ng mataas na production ng itlog kasi healthy ang iyong mga manok. So pagka healthy, happy, maganda production yan, no? Sigurado ako na 100% ang ibibigay niyan sa iyo na itlog. So maybe not 100%, pero sigurado ako nasa 85% pataas ang yield niyan, ang ibibigay niyan na itlog, kasi happy sila, stress-free at healthy sila. Okay? So ang ikalawang sikreto, guys, kapag maganda ang production mo, maganda ang iyong mga manok, healthy, ang kailangan mo dyan, maganda din dapat ang distribution mo. So yun lang naman ang dalawang sikreto para maging maunlad ka at successful ka dito sa negosyo na ito. Dapat maganda
yung iyong distribution, yung iyong marketing, yung pagbibenta mo ng mga itlog na nakukuha mo. Kasi kung ang iyong itlog, kasi nagbibigay nga ng magandang production ng iyong mga manok, mataas ang yield, no, happy, healthy ang iyong mga manok. Ang problema, maraming ang itlog, wala ka namang production. Wala kang marketing o distribution na maganda, na outlet na maganda. So dapat ngayon pa lang iniisip mo na, no, kapag ka mag-aalaga ka ng RTL, paano ko ba ibibenta ang mga itlog na kukuhanin ko sa aking poultry? Kapag ka mga 48, 100 pieces na manok lang, okay lang yan. Pagka tumaas ka na ng 500, 1,000, 1,500, 2,500, medyo mataas-taas na ang production mo, dapat may malinaw ka na strategy kung saan mo ibibenta ang iyong mga itlog. Kasi, syempre, pag hindi malinaw ang iyong distribution, marami kang itlog, walang distribution, walang benta, walang profit. Pati yung iyong kakainin, yung iyong puhunan, kakainin. No? Kasi mabubulok ang itlog mo or bibenta mo ng mas mura kasi gusto mo mabenta ng mabilis ang itlog. So dapat meron kang malinaw na market na pagbibigyan ng iyong itlog. So paano natin gagawin yan? So simple lang. Una, mag-canvas ka kung sinong pwedeng bumili sa local market. Punta ka doon sa palengke. Kasi maraming mga nagbibenta at bumibili ng itlog sa palengke, syempre. So punta ka sa palengke. Ngayon, mag-canvas ko doon kung sinong pwedeng pagbagsakan ng iyong itlog. Pwedeng pagdistributan. So mag-usap kayo kung anong presyo ang mas maganda, mas nababagay, at yung ikaw ay kikita at the same time kikita din yung pagbabagsakan mo. So magbenta ka sa local market. Pwedeng maghanap ka ng magbibenta o pwedeng ikaw mismo ang magbenta sa local market. No? So mga Sunday morning, mga ganon, mga baraka ng Miyerkules, ayan, tiyanggi ng Huwebes, yan. May mga ganyan ang mga local market. Kung gusto mo, pumunta ka, dalhin mo yung mga itlog mo sa araw na yan, saka mo ibenta. Okay? So mga ganyan yung ating sinasabi, guys. Okay? So ngayon, sunod. Usong-uso na ngayon, guys, yung tinatawag natin na social media marketing. Ngayon, post mo lang sa Facebook yung lahat ng mga itlog na gusto mong ibenta. Post mo yung pictures. Tapos mag-video ka ng konti sa poultry. Tapos ngayon, isend mo sa mga kaibigan mo. I-post mo sa social media feeds mo. Ngayon, marami makakakita niyan. Marami makaka-observe na nagbibenta ka. So yung iba, sa halip na sa iba pa bumili, sa iyo na lang bibili yan. So, i-maximize yung potential ng social media marketing. Ngayon, sa dami ng nagbibenta ng kahit na ano sa Facebook market o kaya naman ay sa TikTok market. No? Magla-live lang sila, nagbibenta na sila, wala nang problema. Diba? Okay. So yan, social media marketing, no? Social media. Yung mga kapitbahay mo, pag nakita sa Facebook yan, pupuntahan na yung farm mo, bibili na sila dyan sa'yo. At ang maganda dyan, yung local community mo, masusuportahan mo pa ng itlog. No? At mura na, fresh pa na mga itlog na galing mismo sa poultry mo. Okay, so meron na tayong market, local market, social media. Ang isa sa mga pinakamaganda, kung medyo malaki na yung production mo, sabihin mo mga nasa 2,500, 5,000 na ang production mo, pwede ka magkaroon ng tinatawag na partnerships. No? So makipag-collaborate ka sa mga local grocery stores. No? So tapatan mo yung mga binibenta sa kanila. I-packaging mo ng mas maganda yung iyong mga itlog, no? So kung yan ay mga nasa normal na tray lang, i-package mo ng medyo maganda para nang sa ganon, mas mabilis mong maibenta, 'di ba? Collaborate with grocery stores. I'm sure pag maganda ang iyong business proposal sa mga yan, sigurado ako na
susubukan kanila, 'di ba? Pag happy sila, sigurado ako magre-repeat orders yung mga yan. Ikalawa, magpunta ka sa mga bakeries. Isa sa mga pinakamaraming gumamit ng itlog is bakeries and hotels. No, yung mga yan, sila yung isa sa mga pinakamaraming gumamit ng itlog. Bakit? Araw-araw silang gumagamit ng itlog sa pagbe-baking nila. So yung mga bakeries na yan, kausapin mo, sabihin mo sa kanila mo i-deliver, tapos tapatan mo din yung presyo ng mga tao na nagdi-deliver sa kanila, 'di ba? Mga restaurant, yung napakaraming restaurant na yung mga tapsilugan, yung mga mamian, mga lumian, yung mga bed and breakfast, mga ganon. Itong mga restaurant na to, isa sa mga pinakamarami ding mag-consume ng itlog. So makipag-collaborate ka sa kanila, makipag-deal ka sa kanila, at pag happy sila, sigurado ako magre-repeat orders yung mga yan. Okay? So next, yung ating susunod ay yung tinatawag na word of mouth. So kapag ka may mga tao na bumili na sa'yo, 'di ba? Yung mga yan ay pag maganda ang customer service mo, maganda ang pakitungo mo sa kanila, okay ang presyo, reasonable, fresh ang itlog mo, maganda, no? Happy sila, sigurado ako magbabalita yan. So yung kanilang kumare, mga kaibigan nila, ikukwento nila na dun sa farm na to, nakabili ako ng itlog, 10 piso lang, double yolk na. Magandang klase pa, fresh na fresh. So ibabalita niyan, magkakaroon ng word of mouth. Yung mga nasabihan nila, sigurado ko, pupunta sa iyo at bibilang ka ng mga yan. Okay? The next, yung mga tao na nagbibenta. So maraming mga nagbibenta. Ang ginagawa ng mga yan, bulk orders yung mga yan. Yung mga 100 to 200 trays per week, 500 trays per week, mga ganon. Kung maraming production mo, isa sa magandang gawin na magkaroon ka ng tinatawag na bulk discount. No? So kung sila ay 500 trays, 200 trays ang kinukuha every week, instead na ibenta mo ng 230, kung ikaw ang magbibenta, magdi-deliver, ibenta mo ng 220, 210 sa kanila, sila nakukuha sa iyo, lahatan na, wala ka ng abala, wala ka ng gasolinang gagasusin, wala ka ng taong babayaran sa pag-deliver, ikaw na mismo, sila na mismo kukuha, makakamura ka doon, mas mabilis mo mabibenta ang itlog mo. So yun guys, kapag sinunod nyo itong dalawang bagay na to, sigurado ako magiging successful tayo sa negosyong ito. Bakit? Unang-una, healthy ang mga manok natin, hindi tayo namamatayan, nagpuproduce ng magandang itlog, ng maraming itlog, no? At naibibenta natin ng maayos, yun lang naman yun. Supply lang at saka demand lang. Demand lang at saka supply. So pag madami tayong supply, meron tayong demand, meron tayong profit. No? So yun lang yun, dalawang sikreto. Healthy dapat ang manok. Ikalawa, dapat marunong tayong dumiskarte when it comes to distribution. Okay? So maraming salamat guys, and thank you so much. It's always a pleasure to share something like this, no, sa inyong mga kasama ko sa pag-aalaga ng RTL business. Alam ko, medyo mahirap, alam ko medyo challenging, pero pag may mga katulad tayo na sharing na ganito, ay nakakatuwa at nakakataba ng puso. At ako din ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nagme-message na nagsasabi na, Sir, na-inspire ako sa inyong mga video. Sir, salamat at marami ako natutunan sa video na to. Sir, thank you. At ako din ay nagsimula na ng ganitong business. Sir, thank you. At ako po ay nag-for good na kasi nakapagsimula na rin po ako at kumikita na rin po ako. So in the span of few months na ginagawa natin itong mga video na to, marami tayong bashers pero madami din tayong natutulungan. So hindi po ako nagbibenta ng manok, hindi ako nagbibenta ng mga RTL, hindi ako nagbibenta ng kahit na, no, pure experience ang sinishare natin dito dahil alam ko na itong experience na to ay makakatulong din sa mga katulad ko na nagsimula sa walang kaalam-alam at nagsimula din na naghahanap ng information. So lahat ng natututunan ko, sinishare ko po sa inyo.
Yun lang, maraming salamat. God bless and see you all later. No? So kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe sa ating channel, ay baka naman po ako'y masusubscribe ninyo at nang sa ganon ay marami pa po tayo matulungan. Ayan, i-click nyo na rin yung notification button kung kayo ay nakarating sa end ng video na to. No? Thank you. God bless and see you all sa susunod na video. Bye-bye!